Duterte panagutin ang sigaw ng mga kaanak ng drug war victims sa papalapit na hearing ng International Criminal Court sa mga alegasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ibang balita, banta ng eviction sa mga magtatahong sa Cavite at magsasaka sa Camarines Sur, tinutulan. At panukalang trimester system ng DepEd, kinuwestiyon ng mga teacher. Yan at iba pang balita, sama-sama nating tutukan sa Alab. Maalam na pagbati Pilipinas. Taya White Ribbon ang paanyaya sa publiko ng mga kaanak ng drug war victims para ipakita ang pakikiisa sa panawagang Duterte Panagutin. Sa February 23 na kasi sisimulan ang hearing ng Confirmation of Charges sa International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng mga kasong pagpatay mula 2013 hanggang 2018. Ang mga kasong ito ang may tuturing na crimes against humanity. Ang confirmation of charges ay bahagi ng proseso ng ICC para timbangin ang ebidensya at malaman kung itutuloy ang trial. Importante yung confirmation of charges kasi dito malalaman natin kung ano yung kaso at ano ang saklaw nito. Alam natin na crimes against humanity in the acts of murder and attempted murder. Pero kung ano yung mismong mga insidente o mismong saklaw at kung paano ito nangyari dito sa confirmation of charges hearing, madi-disclose. Good news nga raw na maituturing ang pag-usad ng hearing ayon sa grupong Rise Up. Marami na di umanong ginawang alibay at delay ang kampo ni Duterte, kaya't sabi ni Atty. Conti, importante ang pagkakataong ito para sa pamilya ng biktima. Ilan sa mga tinawag nilang delaying tactics ang request ng interim release at kawalan daw ng kapasidad para sa trial dahil di umano sa kalusugan ni Duterte. Tinanggihan ng ICC ang mga dahilang ito. Tinawag namang drama at pagtakas lang sa pananagutan ng mga kaanak ng biktima ang sulat ni Duterte noong February 18 na hindi na siya dadalo sa pagdinig ng ICC. Hindi kami naniniwala na siya yung biktima, paawa effect. Kami yung totoong biktima dahil kami yung nawalan Kami yung namatayan ng anak, ng asawa, ng kamag-anak. Kami yun. Basta ang pinanghawakan namin, yung totoo. Pinangalanan din ng ICC ang iba pang mga kakuntsaba raw ni Pangulong Duterte sa pagpaplano ng mga pagpatay. Sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Bongo, dating mga hepe ng pulis na sina Vicente Danao, Camilo Cascolan at Oscar Albayalde, dating hepe ng NBI na si Dante Geran at dating PIDEA Chief Isidro La Peña at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Sa pangkalahatan, itong mga to ay naging instrumental para una buuin yung plano. Ang plano na kasangkapanin ang vigilantes at pulis para pumatay ng mga tao na di umano ay nasa drug list o kaya tutukuyin nila na enemies. Ibig sabihin, hindi raw magagawa ang maramihang pagpatay kung wala ang tulong ng mga kasabwat na ito na may mga katungkulan sa pamahalaan. Ang pag-scale up ng plano, naging material, naging malaki yung role ng PNP. So yung PNP, nung naging presidente siya, binigyan ng protocol yung Oplan double barrel para isagawa yung plano. Kaya dito naging instrumental yung mga PNP officers na i-execute nationwide. Samantala, handa na ang mga kaanak ng drug war victims na umupo sa hearing sa The Hague. Naniniwala ang katulad ni Nanay Llore na isang hakbang para sa katarungan ang hearing laban kay Duterte. Lalo niyang ibinaon sa hirap dahil ang mga pinaslang naman niya mahihirap lang Hindi naman niya talaga tinurol yung pinanggalingan ng droga. Dagdag pa ni Nanay Llore, dito na lang sila umaasa ng katarungan na hindi maibigay ng sistema ng hustisya sa bansa ngayon. Bakit nga ba makabuluhan ang ICC hearing? Para kay Atty. Conti, pinapakita kasi nitong may pagkakataon na mapanagot sa mga krimen ang mga pinakamakapangyarihan sa bansa, kahit mukhang imposible sa umpisa. Lesson ito kapag nag-upo ka ng isang presidente o kaya pinuno na ganito ang background at ganito ang objective. Kaya tayo ang kailangang mag-disclose kung papaano makapaghawa ng landas para magkaroon ng katarungan para sa mga biktima. Duterte Panagutin.
pagpapahirap sa mga magtatahong sa Manila Bay dahil sa banta ng eviction at pagpapatupad ng 15-kilometer fishing zone ordinance, inalmahan. Mula sa Cavite, narito ang aming report. Nasa 65 mangingisda at magtatahong ang naunang hinuli ng Cavite City Local Government Unit nitong Enero. Ang dahilan, paglabag umano nila sa 15-kilometer Municipal Fishing Ground Ordinance. Nitong January 26 kasi, nagpatupad ng isang ordinansa ang Cavite City LGU na nag-uutos na alisin ang mga tahungan na hindi pag-aari ng mga lokal sa munisipalidad. Pinagbabayad sila ng 5,000 pag sila'y nahuli. Tapos para patuloy silang nagnanakaw daw kasi sa sarili nilang pinaghihirapan na kabuhayan. Isa si Toto Laurio sa mga magtatahong sa Manila Bay. Makikita ang ilang tahungan nila sa bahagi ng Manila Bay na sakop ng Cavite City. Wala namang ibang pinagkukunang na income kundi direct to dito sa ngayon. Ito pa yung sistema na ipapaalisin ng Cavite City. Hiling na sana wag nang ipaalis. Malaking perwisyo talaga sa amin yan magtatahong dito. Kahit hindi lang Parañaque, hindi lang Las Piñas, kasama na po yung Bacoor, Kawit. Kasi halos sama-sama dito lahat yan eh. Iisa lang tong lugar na pinagkukunan ng magtatahong. Pero kahit ipinawalang bisa na nitong February 16 ang paghuli at pagmumulta dahil sa pagtutol ng maraming mangingisda, tingin nila hindi pa rin totoong pinakinggan ng Cavite City LGU ang mga daing nila. Ayon kasi sa LGU, kailangang may joint business venture sila sa mga rehistradong lokal na magtatahong sa Cavite City para makapagpatuloy dun. Kailangan na rin nilang irehistro ang mismong tahungan. Bahagi raw ito ng pagpapatupad ng 15-kilometer Municipal Fishing Ground Ordinance. Layon daw nitong unahin ang mga lokal na mangingisda sa kanilang munisipalidad. Pero ayon sa grupong pamalakaya, kahit mga lokal na mangingisda, apektado ng pulisiyang ito. Ang una dyan, hindi ka pwedeng mangisda kahit ikaw ay traditional at ikaw ay municipal fisher. Kailangan magparehistro. Kapag nangisda ka, hindi ka rehistrado, automatic tuturing kang illegal fisher. Ang penalty sa mga maglabag, minimum na 5,000 hanggang 50,000 yun. Dagdag nila, pumayag man ng LGU na magpatuloy ang ilang lokal na tahungan, tila ginagawang negosyo ng LGUs ang pagpapatupad ng pagpaparehistro ng mga ito. Nagkaroon ng dialogo at ang pinayagan na pwede pa rin, pero magbabayad na kayo, piso bawat square meter. Kaya kailangan na nila ng 10,000 bawat hektarya. Kaya dagdag kapital na naman yun, no? Dagdag pasanin na naman. Diniinihikap na sagka ang mga ito sa karapatan sa kabuhayan ng mga mangingisda. Napaka yun eh, unhuman. No? Pilipino ka, may right ka, di ba? Nakahumuli ng isda, basta legal yung paraan ng panghuhuli mo. Rehistado ka man o hindi. Nawala na yon na dapat ay tungkulin at responsibilidad ng mga local government at national government na tiyakin. Para sa pamalakaya, dapat baguhin ng mga pulisiyang hindi paborable sa mga mangingisda kabilang ang mga magtatahong sa Manila Bay. I-declare yung 15 kilometers municipal fishing ground exclusively ay para sa mga maliliit na mangingisda at tanggalin lahat ng mga zoning ordinance ng bawat munisipyo. Dapat communal yan. Sama-sama tayong magkaisa na tutulan. Sana ipawalang bisa na talaga yung pagpapaalis sa amin. Kinukwestiyon ng mga magsasaka sa Bulacan, Camarines Sur ang natanggap nilang notice of eviction at demolition bunga ng alitan sa lupa. Ang mga nag-aangkin di umano, hindi naman residente ng lugar. Panoorin ang report ng Baretang Bicolnon. Hindi ko maiwasan umiyak dahil lang dito sa lupa na to. Ayaw kong umalis dito. Patuloy sa pagbabantay ang residenteng si Ana Brizuela sa kanyang tahanan sa Sitio Portico Fabrica, Bulacan, Camarines Sur. Kabilang siya sa higit kumulang 200 residente ng mga barangay sa Fabrica at Pawili na posibleng mapalikas. Dahil ito sa mga alitan sa lupa ni Conrado Colarina sa Ruby Shelters Builders and Development Corporation at sa pamilyang Tan na umaangkin sa mga lupa ng mga residente at magsasaka sa Bulacan. Tapos bigla na lang i-demolish. Ang hirap kaya. Ang hirap sa amin na mahirap na basta na lang kami i-demolish.
sa tagal-tagal na namin ng panahon dyan, mayroong lalabas na may titulo dyan. Dyan di makatulog, kaiisip kung paanong nangyari. Kaya yan, laging may problema. Paano malulutas yan, paano hindi kami mapaalis. Inaangkin din ng pamilyang Tan ang binubungkal na lupa nila Vicente Marmol na may sukat ng 8,853 metro kwadrado. Dinidinig pa ang isang kaso ng alitan sa lupa. Sa katunayan, nagkaroon ng pagdinig sa korte noong February 4 tungkol sa mosyon ng mga residente na isang tabi ang mga notices to vacate at ang writ of demolition. Hindi sila residente. Actually, hindi pa namin sila nakita, hindi pa namin kilala. Naririnig lang namin yan sa pangapangalan, doon sa nakasulat sa papel. Nakapag-participate kami sa hearing, abogado lang nila ang nakikilala. Kaya hindi namin sila kilala. Hindi naman kami kinasuhan, bakit kami tatanggalin dyan eh. Ang alam ko na nagkaso sila, si Colarina at saka Ruby Silter, yun lang ang alam ko. Bakit kami sinasama sa pagpalis sa amin dyan. Sana itigil na yan, pag-aangkin ng lupang pinagsasaka namin. Diyan kami nabubuhay. Noong 1965 pa, nagkaroon kami ng tax declaration para magbayad ng buwis. Kaya matagal-tagal na kami diyan nanirahan. Noong February 14, nagkaroon ng talakayan ang samahan ng mga magsasaka, ang Portico Banasi Household Farmers Association. Bukod sa banta ng demolisyon, pinag-usapan din ng mga magsasaka ang mga epekto sa kanila ng rice liberalization law, land use conversion at kawalan ng ayuda at subsidiya para sa mga magsasaka. Isa na kami doon sa problema na yan na kahit na saan lugar, mayroon ganitong problema. May mga kababaihan na mga magsasaka at mga manggagawang bukid. Kaya po, kailangan na makilahok sa talakayan ng mga kababaihang magbubukid. Ang mga kababaihang kailangan na magkaisa at mga has na makipaka. Sa ngayon, nagbabadya ang pagsasurvey ng mga nag-aangkin ng lupain ng mga magsasaka. Pero ayon sa kanila, nananatili ang kanilang paninindigan para sa kanilang tirahan at sakahan. Sana po inyong tingnan kung sino dyan ang nandyan, nagtatanim sa lupang kanilang sinasaka at kung yan ba na nangangamkam ay nakatira dyan o kung pumunta man lang dyan na magbungkal. Diyan na kami nagkaapo, tapos biglang makakapapaalisin. Di namin kayang matanggap. Nag-uulat, Reynard Magtoto ng Balatang Bicolnon para sa Alab. Sa iba pang mga balita, narito ang mga report ng Alter Media member outfits mula sa iba't ibang panig ng bansa. Panoorin ang Network Pasada. Inanunsyo ng Kilusang Bayan kontra Kurakot at iba pang mga grupo ang mga protesta sa 40th anniversary ng EDSA People Power. Nakasentro ang mga protesta sa pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon at pagwakas sa political dynasties. Abangan ang nationwide live coverage ng Alter Media sa February 25. Sa Tondo, Manila, nagprotesta ang mga residente ng Smoky Mountain laban sa planong pagtatayo ng 26.6 billion peso waste-to-energy incinerator. Malaking pinsala di umano ang idudulot nito sa kalikasan at kalusugan ng komunidad. Basahin ang buong ulat sa latest issue ng Pinoy Weekly. Samantala, sa Quezon City, naglunsad ng Black Friday protest ang grupong Gabriela laban sa value-added tax sa mga batayang bilihin at utilities. Ayon sa grupo, lalong tumaas ang presyo ng pagkain, langis at kuryente dahil sa ipinapataw na 12% VAT. Sa Cebu City naman, tinututulan ng mga manininda ang pagsasapribado ng Carbon Public Market. Nagprotesta ang mga manininda matapos i-anunsyo ng Cebu Two World Development Incorporated na magsisimula na itong mangolekta ng renta sa pwesto sa palengke. Ayon sa grupong Bayan Central Visayas, tiyak na magmamahal ang bilihin sa carbon market dahil nasa kamay na ng pribado ang palengke. Basahin ang buong ulat sa Facebook page ng Aninaw Productions.
Umalma ang mga manggagawang bukid sa Silay Negros Occidental sa posibilidad na mapalaya sila dahil sa itatayong solar power project ng Sirecor Renewable Energy Corporation. Hindi raw sila kinonsulta tungkol sa pagtatayo ng proyekto. Basahin ang buong ulat sa website ng Paghimutad Negros. Samantala, tinututulan ng mga makabayang grupo ang papalapit na salaknib exercises sa pagitan ng US at Pilipinas. Lalahok dito ang 5,000 sundalo kabilang ang mga tropang Hapon. Ito ang unang beses na dadalo ang Japan sa nasabing military drills matapos pumasok sa Reciprocal Access Agreement ang Pilipinas. Ano na naman ba itong experiment ng DepEd na trimester system daw? Hilong-hilo na po ang mga magulang at bata. Paano yung hilong-hilo? Panoorin ang aming balita with feelings. Mataas na bilang ng mga estudyanteng di nakakapagbasa, overwork ng mga guro, classroom shortage at napakarami pa ang kinakaharap na problema sa sistema ng edukasyon sa bansa. Pero guess what? Ang isang solusyon ng Department of Education o DepEd is gawing trimester ang academic calendar? Ha? Hotdog. Sa inilabas na statement ng DepEd, sinabi nilang ang proposal na mag-shift sa trimestral system ang dating 4-quarter academic calendar ay makakatulong para mapababa ang workload ng mga guro. Ang tanong ng Alliance of Concerned Teachers, paano? Wala man lang daw kahit anong konsultasyon sa mga guro na tila ginagawang guinea pig ng DepEd. Ay? Ano naman ang masasabi ng mga kababayan natin, lalo na ang mga magulang, tungkol sa proposal na ito? Pagpag na po ako dyan kasi hirap na hirap yung mga bata. Ngayon pa nga lang sa bagong silangan, MWF ng klase. Katapos po yung mga assignment nila, through cellphone na lang. Kasi half day pa ang klase nila. Ang sagot talaga dyan, number 1, bigyan ng magandang benefit sa mga teachers. Dagdagan nila yung mga libro ng mga kabataan, tapos ayusin yung dagdagan pa ng school. Kasi parang mukhang kawawa na yung mga kabataan ngayon dahil yung iba nadisira na yung delikado na rin yung mga school na nakatayo ngayon. Sabi nga ng Alliance of Concerned Teachers, kung totoong seryoso ang DepEd sa pagresolba sa matagal ng krisis sa edukasyon, unahin muna sanang ayusin ang matagal ng panawagan ng mga guro, estudyante at magulang. Taasan ang sahod ng lahat ng guro, more classrooms, more books, at mas mainam na mga pulisiyang lapat sa lupa at talagang pinag-aralan. Okay? Class dismissed. Hanggang sa susunod na balita, with feelings! At yan ang mga nag-aalab na balita at pananaw ngayong linggo mula sa Alter Media Network. Ako si Jonah Reyes Vitor. Salamat sa patuloy na suporta sa Alternative Media. Para sa iba pang makabuluhang balita, i-follow nyo ang socials ng Alter Media at bisitahin ang aming website altermedia.net. Till next week, see ya!